O ano? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Nabigo akong maghiganti. Hindi mo tinuloy dahil kay Dr. Kwak, kaya hindi ka nagtagumpay. Hindi totoo yan. Huwag ka na magsinungaling. Alam kong nag-CPR ka para maligtas ang direktor. Sabihin mo ang totoo sa kanya at humingi ng tawad. Dahil kung hindi, kamumuhian ka lang niya habang buhay. Mas mabuti nga kung ganon. Para mabilis niya ako makalimutan. Nagpunta ako para magpaalam sa'yo. Aalis ka? Ayoko nang maging doktor pa. Bakit? Hindi ako nararapat. Naging doktor ako para maghiganti. Wala akong dahilan para manggamot ng mga pasyente. Noong unang beses kitang nakita, akala ko ikaw ang estranghero. Pero sa tuwing iniisip ko, lumalabas na ako pala ang estranghero. May natutunan ako sa'yo. Ang doktor na hindi iniisip ang buhay ng pasyente ay isang estranghero. Kung ganyan ka mag-isip, dapat lang na hindi ka umalis. Darating ang araw, maiintindihan ka rin ni Dr. Kwak. Hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Hindi na ako babalik pa ng ospital. May ipapakiusap lang sana ako. Ano yun? Si Sarah. Talagang meron siyang gusto sa'yo. Pasensya ka na. Nakita ko na si Stacy. Hindi ko pwedeng ikuwento sa'yo ang lahat. Wala akong panahon sa ibang babae. Si Stacy lang na nag-iisa sa akin. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Kung ganon, ito na lang ang ipapakiusap ko. Kay Sarah, sana maging mabuting kaibigan ka niya at alagaan mo siya. Kaibigan? Pakiusap sana. Daddy? Ayos ka lang po ba, Daddy? Bakit po? May hinahanap ka ba? Si Doc Josephine. Nasaan si Josephine? Wala po siya rito. Tawagin mo siya. May sasabihin ako. Wag na po. Hinimatay ka at hindi ka man lang niya niligtas. Hindi. Siya pa nga nagligtas sa akin. Para yan kay Sarah. Papuntahin mo rito si Joseph. Imposible naman po yan. Bilis na. Hindi naman po niya sinabi sa akin. Wala po siyang... Nasaan si Joseph? Nagsisinungaling ka, di ba? Bilis na. The number you're...
Patawad. Patawad. Hindi niyo makita ang katawan? Pero tinamaan ko siya. Dapat niyo siyang makita. Opo. Maaaring buhay pa si Gerson siya. Maging alerto kayo. Opo. Naiintindihan ko po. Dahil sa kalagayan ng direktor natin, kahit mahirap para sa akin, ako muna ang tatayong direktor ninyo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maging maayos ang lahat hanggang sa bumuti ang lagay ni direktor. Makakaasa kayo sa akin. Dr. Moon, sabihan niyo ako kung ilan ang kailangang tao para sa branch hospital. Oo na nga. Doktor, chairwoman pala. Ako na pong bahala. Tratuhin niyo pa rin ako tulad ng dati. So, ako na ba ulit ang chief ng cardiology department? Oo. Ikinalulungkot ko yung tungkol kay Doc Joseph. Pwede na kayong umalis. Ayan, bumalik lang ako sa dati kong posisyon. Pero nakakatuwa pa rin. Kaya congratulations, Doc. Ay, Chief Moon pala. Tama na yan. Tumahimik ka nga yan. Ang tagal ko yata hinintay ng araw na to, no? Nanamnamin ko muna. Tara, palakpakan natin siya. Salamat! Kapag natapos nating opera ng Prime Minister, makakakuha ang department natin ng pondo at sisikat tayo. Sa wakas, makikilala na tayo. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Pasensya na, galing ako night duty. Kaya nga, bilang chief ninyo, malaking responsibilidad ito. Dapat tulungan nyo ako. Gawin nyo ang lahat na makakaya nyo at gawin nyo ang lahat para i-represent ang Myung-woo at makilala ito sa buong mundo. Naintindihan nyo? Maliwanag na, di ba? Saan ka pupunta? Anong sinabi sa'yo ni Stacy? Tungkol sa kidney transplant niya, totoo bang sa tatay niya nanggaling yung kidney? Kung totoo nga yun, talagang mahal ka nga niya, Dr. Park. Kung matagal na niyang alam yun, bakit ka pa niya hahanapin? Anong sabi mo? Matagal niya nang alam yon? Sabi niya, hindi pa siya handang makita ka ulit nun. At sinabi rin niyang may gusto ka sa akin. Pasensya ka na kung nalito ka, pero wala akong gusto sa'yo. Salamat at naging tapat ka sa akin, pero pakiramdam ko, sinusubukan ni Stacy na paglipitin ang loob nating dalawa.